Good day sa ating lahat mga idol. This is RG Arts TV. Kumusta po kayo mga idol? Ngayong araw na to mga idol is may sasagutin lang tayo na katanungan no? Galing sa ating sulit na subscribers. Ang pangalan niya ay si Clarence. No? Sabi niya dito mga idol, ito yung tanong niya. Sabi niya dito, Sir, pwede gawa ka ng tutorial para sa spring at saan nakukuha yung spring na gamit mo. Salamat. So, ito na yung request mo, Sir Clarence, no? So, tuturo ko sa iyo kung paano ko ginagawa yung DIY spring natin. Bago nga ang lahat mga idol, shout out ko lang muna yung ating kaibigan, no? Isa ding maker din siya, no? Si Apisak TV. So, shout out sa iyo, idol. Patuloy lang sa paggawa ng mga toy gun. Sana po ay nasa mabuti kang kalagayan. Shout out sa iyo and God bless. Yun, and yung mga subscribers pala natin, shout out ko rin lahat. So, hindi ko naman kayo maiisa-isa. Pero napapasalamat ako, idol, sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel, which RG Arts TV. So, yun mga idol, no? So, dalawang tanong yung pagbibigyan natin ngayon. Paano ba mag-refill ng ating bitin type na air gun? So, katulad nito. So, pangalawang tanong is paano gumawa ng DIY spring ng ating check valve. Siya. Yung DIY spring natin. Yung check valve natin mga idol. Ang una nating sasagutin mga idol, yung tanong ni Sir Mark Aaron, no? Paano ba mag-refill ng bitin sa ating lagayan? So, napakadali lang naman nito mga idol. Siguro marami na nag-tutorial nito, pero gusto pa rin niyang tumingin, no? So, itong ginagamit ko pala mga idol is galing to sa refill ng kitchen lighter. Mas maganda kasi gamitin kasi yung chamber natin is 40mm lang. Tapos itong 1 inch yung size nito. Nilagyan ko lang siya ng butas dito. Yung purpose niyan mga idol, let's check natin kung may laman pa siya o wala na ba. So, ngayon, ang gagawin natin, kailangan lang natin ng syringe. Much better kung 5 ml no, yung syringe natin na ginagamit. So, ito yung ginagamit ko mga idol. Ito. Syringe na 5 ml. So, ang gagawin natin, puputulan natin to dito banda. Yung pinutol natin kanina, ayan siya. Tapos, yung dulo nito mga idol, para pumasok yung head ng bitin natin, putulan natin to dito. Mga 2mm lang yung putol natin para magkaganito lang siya. Tapos, saka natin siya ilagay dito sa head ng bitin natin. Dito. Ayan. Ayan siya mga idol. So, pagkatapos natin ilagay mga idol, yung parang kanal dito, ganito yung forma niya. Nasa taas to. Tapos ito, nakaharap sa atin. Yung parang kanal niya. Tapos, pasok mo lang dito. Tapos i-push mo ng hindi naman ganong kalakas. Tingnan nyo mga idol. Yan. Nagre-refill siya. Ayan. Ayan siya mga idol. So, may laman na. So, ganun lang kasimple mga idol. Pag-refill ng ating lagayan ng ating bitin. So, ayun. So, ayun lang siguro, no? Napakadali lang naman mag-refill. So, nasa sa inyo kung habaan nyo pa. Sa akin, hanggang dito lang yung pagputol nito ng karayom. Saka dito, 2mm yung putol natin mula sa head niya. Yun lang yung ilagay nyo dito sa ano niya.
Ayan. Kasi may mga sirens talaga na ano, may sirens talaga na hindi kasya 'to kaya kasya siya pero maluwag tapos sasagad na siya dito kaya gagawin mo lang, puputulan mo lang siya dito para hanggang diyan lang siya para ma-push natin. So, yun lang siguro. So, next is gagawa tayo ng DIY spring natin. So, may nagawa na pala akong mga check bag dito mga idol. Siya. 5 piraso to kasi para to sa mga unit na ginagawa natin. So, yung nagpapagawa, pasensya na kayo medyo matagal-tagal pa kasi gagawin pa natin yung mga unit. So, mangyari kasi mga idol, ginagawa ko muna yung lahat ng mga parts ng bubuuin nating toy gun, saka natin sila buuin, no? Para isang ano na lang trabaho. So, ito yung mga check valve natin mga idol, 5 piraso. So, ito yung DIY spring natin. Yan siya. Walang pong makikita. Ayan. So, maraming nag-chat sa akin mga idol, bakit daw nasusunog yung kanilang thread ng kanilang check valve. So, yung ginagawa kasi ng iba, pinuputol kasi nila dito banda. Ang mangyayari yan mga idol, nakalabas to tapos open naman dito. So pag pinuputok natin yung check valve natin, talagang masusunog yan, expose sa apoy kasi yung thread nya. Pero yung ginagawa ko mga idol, hindi ko siya pinuputulan para pag push ko ng bitin, yan siya. Tapos yung apoy hindi gaanong papasok dito sa loob kasi may nakaharang pa siya. So hindi ko siya pinuputulan. Minsan yung iba pinuputulan ko pero hindi naman siya gaanong sagad talaga dito. Katulad nito, pinutulan ko siya. Ayan. So hanggang dito lang siya, no. So ito yung natin, intake ng ating bitin or check valve natin. So 5 piraso to. So ngayon mga idol, dito tayo sa tutorial, no. So ang kailangan mo lang gawin mga idol, at meron kang 1/2 na aluminum tube or stainless. So ito stainless to. Ito yung ginagamit ko pang exhaust mga idol sa mga laruan natin. Dapat may 1/2 size ka. Tapos ito yung spring na ginagamit ko. Sa to mga idol, nakukuha to sa mga internet connection. So itong wire na to mga idol, may kasama tong mga solid wire, yung maliliit. Ang kagandahan kasi ng wire ng internet connection mga idol, hindi siya kinakalawang, no? Unlike dun sa mga spring ng mga toy gun na 45 pistol, no? Yung spring nila kadalasan kinakalawang kasi yung bitin mga idol, matapang siya, napakatapang po niya. Kaya ito yung ginagamit ko ngayon, hindi yan kinakalawang kasi siraho naman ito. So meron din tayong tape, kailangan natin ng tape tsaka yung dito. So una natin gagawin mga idol is yung dulo na to, ilagay natin dyan, ilagay natin dito, tapos i-tape natin para hindi siya gumalaw. Ayan siya. Pagkatapos yan mga idol, ito ikot-ikutin nyo lang mga idol tulad nito. Ganyan lang yung ginagawa ko. Kung napaka-simple lang naman ito, napakadali lang naman. Tansyahin nyo lang yung distance niya mga idol. So ayan na siya mga idol, no. So ganito yung itsura niya.
Tapos palakihin niyo siya ng konti. Yan. Pagkatapos niyan, ito kunin natin yung tape niya. So ganito na yung itsura niya mga idol. So, maliit lang siya, no? So tapos yung sobra, putulan natin. Yes. Ayan siya. Ayan siya mga idol. Pagkatapos ito mga idol, kukuha kayo ng aluminum tube. Ito yung ginagamit natin sa ano niya, dito sa labasan ng intake niya. So ang size nito mga idol is 5/8. So galing ito sa 1/2. So magtatanong kayo bakit hindi ko na lang siya dinirect dito. Ang purpose kasi niyan mga idol, pag dinirect natin yung wire dito, masyadong lalaki yung wire, yung spring natin maging malaki siya. So kaya dito ko siya nilagay muna at papasok to para hindi siya gaanong mag-expand. So ganito lang siya mga idol. So ayan siya. Tapos tulak nyo lang mga idol para magkaroon siya ng allowance. So ganyan lang oh. So, hindi siya masikip, hindi rin siya maluwag. Sakto lang. Yun yung tray niya. So ito na idol oh. Ito na yung resulta niya. May DIY spring na tayo. Ganyan lang ah. So yun lang mga idol. Napakadali lang gumawa ng DIY spring. So sana po ay nakuha nyo. Ito yung check valve natin. Ulitin ko lang mga idol para hindi expose yung thread niya sa apoy. Huwag nyo lang putulan to. Yung female adapter niya. Pero dapat ganito kahaba yung ano niya. Para sa intake niya. Ganyan kahaba. So ayun lang no. Napakadali lang gumawa ng spring. DIY spring sa ating ginagawang mga toy gun. So ayun mga idol, hanggang dito lang muna yung video natin. Sana po ay may natutunan kayo sa ating kaunting tips kung paano maglagay ng bitin sa ating lagayan dito at saka yung DIY spring natin. So ngayon po ako po yung magpapaalam muna sa inyo, and maraming salamat po sa inyong suporta, and God bless po sa ring lahat.